Hello. Good morning, good afternoon, good evening. Mga kababayan ko, sa palagay niyo ba good news to? Naglabas ng desisyon ng SEC, Security Exchange Commission, na ang Rappler ay mamamaaram na ba? Mag-aapi na ba sila? Himayin natin mga kababayan ko. Yung ibang politiko nagagalit. Para mga hindi nag-aral sa Constitution. Ilang oras na lang si Pangulo. Babay na. Si BP Lenin paaram na rin itong araw na to. Nakaka, rin, sayang naman din si BP. Yung unang sultana, medyo okay eh. Kaso ewan ko lang kung nasulsulan, di umano. Good morning pala, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Tito Noise Vlogs. Ito mga kababayan ko, kasi yung, ano bang taon yun? 2018, January 11, na pag-alaman ng Security Exchange Commission na ang Rappler ay ano ba to? Ayan o. On January 18, 2018, the Security Exchange Commission revoked Rappler's license to operate as a mass media entity for allegedly di umano violating the Constitution's foreign equity restriction in mass media by being wholly foreign-owned. Mga babayan ko, nasa batas naman na bawal sa Pilipinas ang isang mass media, ang may-ari ay mga banyaga. Hindi pwede yan. Meron tayong tinatawag na 60-40 na negosyo. Pwedeng may-ari ang banyaga. Hindi sa mass media. Hindi pwede mag-operate ng mga TV station. Kailangan fully blooded Pilipino. O yun, naglabas na itong araw na to, itong linggo to, na wala, hindi na pwede. What I know is, baka mag-apila pa ang Rappler. O paano yan, Rambo-talabong. Ang mga vloggers, hinahamak nyo. Magiging vlogger na lang kayo ulit. Eto sa inyo. Hindi ito live news yung pinagsasabi ko ha. Marami lang masaya. Ewan ko lang kung may nalulungkot. Ay meron, may mga politiko nag-comment na. Kine-curtail daw ang demokrasya natin. Kine-curtail ang freedom of speech, freedom of expression. Hindi naman itong mga politiko to. Nagbasa naman kayo ng Constitution, bawal nga sa Pilipinas ang mag-own ang foreign, ang mga banyaga. Talo ko pa kayo eh. Ako, di ako abogado eh. Kasi politics lang yan. Alam ko naman na marami pa kayong inahanda eh. Sa itong darating na bago administrasyon, ilang oras na lang, may kulang-kulang 24 oras na lang, o mga 20 hours na lang, may bago administration na tayo. At si Pangulong Duterte, magbababay na, nakakalungkot. Kung bata-bata lang si Pangulong Duterte, sana siya na lang. Wala namang problema. Ang pumalit naman si Bongbong Marcos eh. Titignan natin, iimayin natin siya kung anong magiging performance niya. Although binoto ko siya at saka si Sara, hindi ako magiging bulag mga kababayan ko. Pag may nakita tayong kamalian, pupunahin natin sila. Hindi yung mag-yes sir, yes ma'am tayo, ha? Yung iba dyan, yung mga sip-sip siguro. Pero ako, pag may nakita tayong kamalian, papatikusin natin in a nice way.
Pag may ginawang tama naman, siyempre, pupurihin natin. Iba kasi yung mga anti dyan, may ginawa na nga tama, mapatikusin pa rin. Yan ang tawag ng mga super anti. Ha? Hindi nila tanggap. Dapat si Rene raw ang nakaupo. Hindi yun nire-respeto ang desisyon ng taong bayan. Di ba? Nagkaroon tayo ng eleksyon. Democratic election to. Oh, yung kandidato yun, 15 million na nakuha. Yung nanalong Pangulo, 31 million. Tapos sasabihin nyo, nandaya pa. Maglabas kayo ng preba, mga kababayan ko. Ang tawag dyan, bitter. Ayaw tumanggap ng pagkatalo. Inuulit ko, yung 2010, ayoko kay Noynoy. Hindi ko siya binoto. Pero yung nanalo si Noynoy, tinanggap ko ng maluwag. Yun ang hatol ng taong bayan eh. Kayo, bitter. Oh. Tapos sasabihin pa ni Lenny Robredo, pag tumubo ka sa eleksyon at pag natalo ka, kailangan tanggapin ng maluwag. Tinanggap ba niya ng maluwag? Ito, balik tayo sa Rappler. Ang sabi pa nga ni Maria Ressa, and I quote, ang social media raw ay nakakalason sa taong bayan. Ang mga nagbablog. Saan kayo pupunta ngayon? Hindi magbablog na lang kayo, yung si Rambo Talabong, na hinahamak ang mga vlogger at mga high school graduate daw. O ano, Rambo Talabong? Wala akong library sa sinabi ha. Masaya lang kami. At welcome sa pagbablog. Yun ang mga kababayan ko, medyo short lang to. Dahil may mga natutuwa rin eh. Aba, bago umalis si Pangulo, magandang regalo to ah. Ay. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video, mga kabayan ko. Ay nako, na-copyright ako. Nagpaalam naman ako. Bakit ganun? Sabagay, hindi naman strike yun eh. Ang strike kasi, pag may pinagsasabi kang masasamang pangungusap, nag-accuse ka ng medyo napaka-blatant na words, doon ka may strike. Pero pag copyright, ayos lang yun. Bawas lang sa ano mo. Kaya ako naman, ang habol ko lang dito eh, mag-vlog, mag-komentaryo, opinion. Yun lang mga kababayan ko. Paki-ano lang ha, paki-like lang, subscribe. Medyo sa mga kaibigan natin, konting pakisama lang. Di ba? Give and take naman tayo, di ba? Salamat po, ingat. Bye!